Hindi mo aakalain na ang bahay na may malalaking bintana, mamahaling kurtina at mga chandelier na parang laging handa sa pictorial ay pwede ring maging pinakamadilim na lugar sa mundo. Lalo na kapag ang katahimikan sa loob ay hindi na pahinga, kundi panunumbak. Sa labas, kilala si Alfonso de los Reyes bilang isang self-made na milyonaryo. Palagi siyang nasa business magazines, laging nakasuot ng maayos na suit, laging may nakangiting larawan sa tabi ng bagong project, subdivision sa Bulacan, warehouse sa Laguna, o bagong logistics hub na parang walang katapusan ang expansion. Kapag may event, lagi siyang binabati. "Sir Alfonso, idol, ang galing niyo!" At tumatango lang siya na parang sanay na sanay. Pero sa loob ng bahay, kapag humuhupa na ang ilaw at naririnig na lang ang tahol ng aso sa labas, hindi siya idol. Isa lang siyang asawa na hindi alam kung paano bumalik sa dating tahanan. Sa sala, si Tia Belen, matagal ng kasambahay, parang haligi ng bahay, ay tahimik na nagliligpit ng mga baso. Ilang taon na siyang nagsisilbi, kaya alam niya kung kailan mas okay na huwag magsalita. Sa kusina, si Mang Isko ang driver na nag-aayos ng susi ng kotse at nagbubulalas ng mahina. Ay nako, sana naman magkaayos na. Sa itaas, sa kwarto, naroon si Marial Sison de los Reyes. Hindi na dalaga pero hindi rin matanda. Isang dating nurse na tumigil sa trabaho para sa pamilya. Dahil noong panahong nagsisimula pa lang ang negosyo ni Alfonso, siya ang nagbuhat sa bahay. Si Mariel ang nag-aayos ng schedule ng mga bata. Si Mariel ang gumagawa ng baon. Si Mariel ang nagbabantay kapag may lagnat. Si Mariel ang nagbibilang ng maliit na budget kahit dumarami na ang pera. Ngunit habang lumalaki ang negosyo, lumiit ang oras. At ngayong gabi, muling magbabanggaan ang dalawang mundo. Sa dining table, nakahain ang sinigang na baboy, pritong isda at kanin. Pinili ni Mariel ang mga pagkaing alam niyang comfort ni Alfonso. Pero si Alfonso, kakapasok pa lang, bitbit ang telepono at laptop bag, hindi man lang tumingin sa mesa. "Alfonso," tawag ni Mariel, mahinahon pero pagod ang boses. "Kumain ka muna." "Wait lang," sagot ni Alfonso, hindi tumitingin. "May kausap ako." Naroon sa kabilang dulo ng mesa si Isabel, ang panganay nilang babae. Teenager na, matalim ang mga mata, mabilis mapansin ang kahit konting pagkukunwari. Sa tabi niya si Tomas, mas bata, tahimik, nakatingin sa plato na parang ayaw maging parte ng tensyon. Mariel huminga ng malalim. "Alfonso, 5 minuto lang. Halos hindi ka na namin nakakasabay kumain." Sakalang tumingin si Alfonso, pero hindi sa pagkain, sa relo niya. "Mariel, late na ako. May meeting pa ako bukas. Importante." "Importante din kami," biglang singit ni Isabel, hindi mapigilan. "Hindi lang kumpanya." Napatingin si Alfonso sa anak, parang nagulat na may boses na lumalaban. "Isabel, huwag kang sumasabat sa usapang mag-asawa." "Pero lagi na lang po kayong ganyan," sagot ni Isabel, nanginginig ang boses pero matapang. "Kapag may problema, huwag sumasabat. Kapag may tanong, mamaya na. Kapag may kailangan kami, busy." Tumahimik si Tomas pero hinigpitan ng hawak sa kutsara. Tia Belen na nasa malayo, napapikit na lang. Alam niyang ito na naman. Mariel itinapat ang tingin kay Alfonso. "Hindi ito tungkol sa bata lang, tungkol ito sa atin. Hindi na ako nagrereklamo nung una kasi naiintindihan ko, nagsisimula tayo. Pero Alfonso, milyonaryo ka na. Bakit parang lalo kang nawawala?" Sumandal si Alfonso, halatang napipikon. "Kasi hindi natatapos ang responsibilidad dahil lang milyonaryo. Mas dumadami pa nga." "Responsibilidad mo rin kami," sagot ni Mariel, mas mabigat na ang tono. "Hindi lang pirma, hindi lang deal, hindi lang preskon." Tumayo si Alfonso, kinuha ang baso ng tubig, uminom na parang nilulunok ang galit. "Anong gusto mong gawin ko? Iwanan ko ang lahat? Mariel, alam mo ba ilang tao ang umaasa sa akin? Ilang empleyado? Ilang investor? Lahat yan. Laging yan." Putol ni Mariel, masakit ang ngiti. "Laging ibang tao. Paano naman ako? Paano mga anak mo?" "Anak natin,"
sagot ni Alfonso, malamig. "E di anak natin," balik ni Mariel, nangingilid ang luha. "Pero ikaw, Alfonso, para kang bisita sa bahay, dumadaan ka lang." Si Isabel, hindi na nakatiis. "Ma, hayaan mo na, hindi niya tayo pipiliin." Nanglaki ang mata ni Alfonso. "Anong sinabi mo? Huwag mo nang sigawan," singit ni Mariel, agad tumayo sa pagitan. "Tama na! Alam mo bang bawat gabi si Tomas ang hinihintay ka? Tinitignan niya yung gate. Ma, darating na ba si Papa? Tapos kapag hindi ka dumating, tahimik na lang siya. Pero alam kong nasasaktan siya." Napatingin si Alfonso kay Tomas. Saglit lang, parang kumirot ang dibdib niya pero mabilis niya ring tinakpan ng yabang. "Hindi ko kasalanan kung hindi niya naiintindihan ang bigat ng ginagawa ko," sabi niya. Mariel tumawa ng mahina pero walang saya. "Hindi mo kasalanan? Alfonso, hindi mo man lang naisip na baka kaya ka hirap na hirap kasi may mga bagay kang pinipilit kontrolin pati yung hindi mo na dapat?" Sa puntong iyon, lumabas ang telepono ni Alfonso at tumunog. May pangalan sa screen, Crispin Lazo. Nakita ni Mariel ang pangalan at parang mas lalo siyang napagod. "Ayan na naman." Sumagot si Alfonso agad, parang may reflex. "Crispin, ano yon?" Narinig sa speaker ang boses na sanay mag-utos kahit hindi sumisigaw. "Bro, may issue tayo sa contract lang bagong warehouse. Kailangan ko yung pirma mo tonight. Kung bukas pa, baka mawala yung deal." Napatingin si Alfonso sa mesa, sa pagkain, sa mga mata ng asawa at anak. Isang segundo lang siyang nag-atubili pero ang katawan niya nakasanayan na. Okay, sagot niya. "Send mo, I'll check." Mariel biglang napasigaw. Hindi dahil galit lang, kundi dahil punong-puno na. Gabi na. Hindi ba pwedeng bukas? Hindi ba pwedeng isang beses, Alfonso? Isang beses lang piliin mo kami? Naninigang pa nga ni Alfonso. "Mariel, wag mo akong i-pressure. Hindi pressure to," sagot ni Mariel. Umiiyak na. "Ito na ang totoo. Kung hindi mo kayang tumigil, Alfonso, baka tuluyan na tayong mawala." Tumahimik ang mesa. Si Tomas napayuko. Si Isabel naniningig ang kamay. Si Alfonso parang napahiya sa harap ng sarili niyang anak. Bigla siyang naging matigas. "Fine," sabi niya, cold. "Kung gusto mo ng drama, edi sige. Ako na ang mali. Ako na ang masama. Pero tandaan mo, lahat ng meron tayo, lahat ng komportableng buhay na to, galing sa'kin." Parang sinampal si Mariel ng salita. Lumapit siya, hindi para manakit, kundi para ipakita na hindi pera ang usapan. "Alfonso," mahina niyang sabi, halos babulong. "Noong wala pa tayo nito, hindi ko kailanman ipinagmamalaki sa'yo na ako ang nagbuhat sa bahay habang nagtatayo ka. Hindi ko sinabi na galing sa akin ang pagpupuyat ko sa ospital noon. Galing sa akin ang pag-aalaga ko sa'yo nung stress ka. Pero ngayon, pera na lang ba ang halaga?" Napatingin si Alfonso sa kanya, pero imbis na lambot, tumigas ang mga mata. "Kailangan ko ng hangin." At bago pa siya mapigilan, kinuha niya ang susi ng kotse at naglakad papuntang pinto. "Alfonso!" sigaw ni Mariel. "Huwag ka munang umalis!" Pero lumabas na si Alfonso. Si Isabel tumayo rin. "Ma, hayaan mo na. Sumasakit lang ang ulo ko." Si Mariel naman, parang hindi niya kayang tapusin ang gabi na ganito. Bigla siyang kumuha ng shawl sa may upuan. "Ma, saan ka pupunta?" tanong ni Tomas. Halos babulong. "Magpapahangin lang anak," sabi ni Mariel, pilit na kalmado. "Pabalik din ako." Chia Belen lumapit, hawak ang susi ng gate. "Ma'am, gabi na po. Baka..." "Sandali lang, Chia," sagot ni Mariel. "Kailangan ko lang huminga." Lumabas siya, sumakay sa kotse. Hindi yung mamahalin na sports car ni Alfonso, kundi yung mas praktikal, mas family na sasakyan. Binuksan niya ang headlight, saka lumabas sa gate. Sa loob ng bahay, naiwan si Tomas na nakatingin sa bintana at si Isabel na nakapulupot ang braso sa sarili, nagpipigilan ng luha. At sa labas, sa kalsadang madilim at halos walang tao, si Mariel ay nagmamaneho habang pinupunasan ng pisingi. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, "Ganito na lang ba kami? Hanggang sa tumanda, maghihintay ako sa lalaking hindi na umuuwi?" Hindi niya manamalayan na masyado siyang mabilis sa kurbada. Hindi niya napansin ang truck na biglang lumabas sa side road. Walang sapat na ilaw, parang multong bakal na sumulpot sa dilim. Isang malakas na tunog ang sumabog sa gabi, parang basag na salamin at punit na metal. Parang huminto ang mundo.
At habang ang sasakyan ni Mariel ay umiikot, tumama sa gilid at tuluyang huminto sa tabi ng madamong kanal, ang huling nakita niya ay ilaw ng street lamp na umiikot sa paningin niya. At ang huling narinig niya ay sarili niyang bulong na halos wala ng boses. Ang mga anak ko. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Alfonso ay nasa loob ng kotse. Hawak ang telepono. Binabasa ang dokumento na pinadala ni Crispin. Tumigil siya sandali dahil biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humila sa puso niya. Maya-maya, tumunog ang telepono niya ulit. Hindi na si Crispin ang tumatawag. Isang number na hindi niya kilala. Sumagot siya. Naiinis pa. Hello? Sa kabilang linya, basag at nagpapanik ang boses. Sir, si Ma'am Mariel po. Naaksidente po. Biglang nanlamig ang kamay ni Alfonso. Anong sinabi mo? At sa loob ng isang segundo, gumuho ang buong mundo niya. Hindi dahil may nawalang pera, hindi dahil may nawalang deal, kundi dahil ang pinakamahalagang taong matagal na niyang pinabayaan, baka ngayon tuluyan ng mawala. Hindi na maalala ni Alfonso kung paano siya nakarating sa ospital. Ang malinaw lang sa kanya ay ang tunog ng sariling paghinga. Parang hinihigop ng panik ang hangin sa dibdib niya at ang paulit-ulit na boses sa telepono na nagsasabing, "Sir, naaksidente po si Ma'am Mariel." Pagdating niya sa emergency room, sinalubong siya ng amoy ng antiseptic at malamig na liwanag ng fluorescent. May mga taong naglalakad na parang ordinaryong araw lang, pero sa kanya, parang huminto ang mundo. Nasaan siya? Halos pabulong niyang tanong sa nurse na nag-aabot ng form. Tingnan niyo po muna ito, sir. Sagot ng nurse, professional. Kailangan lang po ng pirma. Pirma? Napataas ang boses ni Alfonso, pero biglang bumaba rin nang makita niyang maraming nakatingin. Sige, nasaan siya? Isang lalaking doktor ang lumapit. Matangkad, payat, may salamin. Ang muka ay halatang sanay magbigay ng balita na may bigat. Mr. De Los Reyes? Opo, sagot ni Alfonso, pilit tumatag. Asawa ko, si Mariel. Ako si Dr. Rodel Manabat. Nasa loob siya ngayon. Natroma siya sa ulo at may internal bleeding na minomonitor. Ginagawa namin ng best namin para ma-stabilize. Napalunok si Alfonso. Gising ba siya? Nagkibit balikat si Dr. Rodel. Maingat ang tono. Sa ngayon, hindi. Sedated siya para hindi lumala ang pressure sa ulo. We're doing everything we can. Parang may sumampal kay Alfonso na malamig na hangin. Hindi pwede. Bulong niya. Kailangan niyang magising. May mga anak kami. Sumingit ang isa pang nurse na mas may edad, mas kalmado ang mata. Sir, ako po si Nurse Nelia Vidad. Nandito po kami. Alam ko pong mahirap pero kailangan po nating magtiwala sa proseso. Napatitig si Alfonso sa nurse. Sa boses nito, may kakaibang tibay. Hindi yung tibay na plastik, kundi tibay na galing sa maraming gabing umiiyak ang pamilya sa labas ng ICU. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ni Alfonso. Sandali po, sagot ni Nurse Nelia. Pero mabilis lang. Nang makita ni Alfonso si Mariel sa kama, may tubo, may tape sa gilid ng muka, maputla ang balat. Parang biglang naubos ang yabang niya. Wala ang mga magazine cover, wala ang mga ribbon cutting. Ang natira lang ay isang lalaking nakatingin sa asawang matagal niyang pinabayaan. Mariel, mahina niyang tawag nanginginig. Ako to, Alfonso. Walang sagot, pero sa loob ng dibdib niya may sumigaw. Kung pwede lang ibalik ang oras. Sa labas ng kwarto, dumating sina Isabel at Tomas kasama si Tia Belen at Mang Isko. Si Isabel, matigas ang muka pero namumula ang mata. Si Tomas, nakayakap sa maliit na backpack na parang sandata laban sa takot. Papa, mahina si Tomas. Si Mama, gising pa po ba?
Hindi makasagot agad si Alfonso. Niyakap niya ang anak. Isang yakap na matagal nang dapat nangyayari pero ngayon lang nagawa. Lalaban si Mama, sinabi niyang pilit. Lalaban siya. Umubo si Isabel, parang ayaw ipakita ang lambot. Sana po, sana hindi lang salita. Tumingin si Alfonso sa anak. Dati, uunahin niyang magalit, pero ngayon, wala siyang lakas magpranggap. Alam kong may kasalanan ako. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, naging routine ang ospital, naging routine ang pag-uuwi na walang boses si Mariel sa bahay. Kahit malaki ang bahay, parang masikip. At dumating ang araw na inirekomenda ni Dr. Rodel na ilipat si Mariel sa home care. Mas magiging komportable siya, sabi nito, at makakatulong sa rehab. Hindi nagdalawang isip si Alfonso. Ipinagawa niyang isang kwarto sa taas, ginawang parang mini ICU. May bed rails, oxygen tank, suction machine, at monitoring equipment. Nag-hire siya ng mga taong dapat mag-aalaga. Una, si Nurse Nelia bilang head nurse sa bahay. Pangalawa, isang caregiver na ipinakilala ng agency, si Juvie Alano. Bata pa, masigla, mabilis ngumiti at magaling magsalita na parang laging may sir at ma'am sa dulo. Sir Alfonso, sabi ni Juvie sa unang araw. Ako na po bahala kay ma'am. Parang nanay ko na rin po siya. Hindi ko po siya pababayaan. Nagpasalamat si Alfonso, pero sa mata ni Isabel, may ibang basa. Ang bilis niya masyado, bulong ni Isabel kay Tia Belen isang gabi. Parang, ewan. Tia Belen, sanay sa tao, hindi sumagot agad. Magmasid ka lang hiha, mahinang sabi. Pero, huwag kang basta bintang. Ingat sa salita. Samantala, sa negosyo, hindi huminto ang problema. Dumalaw si Crispin Lazo sa opisina ni Alfonso na parang kaibigan. Pero ang dala ay mga folder na makakapal at mga salitang nakakapagod. Bro, sabi ni Crispin, nakangiti. I know you're going through something, kaya nga ako na muna sumasalo ng iba. Pero ito kailangan natin i-sign to para ma-secure natin yung financing. Quick lang. Pagod si Alfonso, puyat, nanginginig pa sa takot kay Mariel. Crispin, hindi ko na kaya ngayon, sabi niya. Mas lalo mong kailangan, sagot ni Crispin. Bahagyang bumigat ang tono. Kung bumagsak ang cash flow, paano ang hospital bills? Paano ang home care? Alam mo naman, malaki gastos yan. Parang tinamaan si Alfonso sa sikmura. Oo, kaya niyang bayaran, pero ang banta sa likod ng salita ay malinaw. Kapag hindi ka sumunod, mas lalo kang mahihirapan. Send mo na lang sa legal, sabi ni Alfonso. Ngumiti si Crispin, pero ang ngiti ay parang manipis na papel. Sure, pero ikaw pa rin ang pipirma ha? Hindi lang si Crispin ang dumating sa buhay nila. Dumating din ang mga kamag-anak ni Mariel. Mga taong dati bihira mo makita, pero kapag may sakit at pera, biglang may oras. Una, si Carla Sison, kapatid ni Mariel. Dumating siyang may dalang prutas at luha-luha sa mata. Pero ang bibig, maraming tanong. Kuya Alfonso, maraming salamat sa lahat, sabi ni Carla sa sala. Grabe, hindi ko akalain mangyayari to kay ate. Pero ano na po ang plan? May insurance po ba siya? May mga papeles po ba? Napatingin si Isabel, hindi makapaniwala. Tita, ngayon pa talaga yan? Uy, concerned lang ako. Depensa ni Carla, mabilis. Kasi syempre future din yan ni ate. Baka mamaya mapunta sa wala. Sumingit si Tia Belen, dahan-dahan ngunit firm. Miss Carla, pahinga muna po tayo sa usapang ganyan. May sakit ang tao. Sunod, dumating si Tess Dizon, tiyahin ni Mariel. Mahilig magdasal, laging may rosary. Pero tuwing mag-uusap sila ni Alfonso, may kasunod na pakiusap. Alfonso, sabi ni Tita Tess, kunwaring mahina ang boses. Kawawa si Mariel, pero sana kahit konti matulungan mo rin ang pamilya niya. May pinsan siyang nag-aaral pa. Ikaw naman marami ka na.
Napapikit si Alfonso. Tita, hindi ko po kayang pag-usapan yan ngayon. Hindi naman ako nanghihingi ng sobra, sabi ni Tita Tess, pero may himig ng guilt. Kahit pang tuition lang, para naman sa dugo ni Mariel. Sa gitna ng lahat, si Isabel ang naging mata ng bahay. Gabi-gabi, bago matulog, dumadaan siya sa hallway sa taas, kung saan naroon ang kwarto ni Mariel. Doon niya napapansin ang mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Ang paraan ng pagsara ng pinto, ang paggalaw ng kurtina, ang yabag na hindi tugma sa schedule. Isang gabi, bandang 1:30 a.m., nagising si Isabel sa tunog ng mahihinang hakbang. Bumukas ang pinto ng kwarto niya ng kaunti. Tahimik siyang tumayo at sumilip sa madilim na hallway. May aninong dumaan papunta sa kwarto ni Mariel. Kinabukasan, sa kusina, tinanong niya si Juvie. Ate Juvie, ikaw ba yung lumabas kagabi? Nagulat si Juvie, pero mabilis ngumiti. Ako po? Ay nako Miss Isabel, nag-check lang po ako. Nagpalit ako ng diaper ni ma'am at naglinis ng catheter line. Normal po yun. Ganon ba katagal? Tanong ni Isabel, hindi bumibitaw. Kasi parang may kasama ka. Wala po, sagot ni Juvie, mabilis. Baka po si Nurse Nelia. Pero alam ni Isabel ang yabag ni Nurse Nelia. Mabigat, steady. Ang narinig niya kagabi, magaan, parang may pahabol. Hindi niya sinabi kay Alfonso agad dahil kahit galit siya sa ama, ayaw niyang maging maarte na anak. Pero may pakiramdam siyang mali. At isang araw, habang nag-aayos ng mga dahon ng malunggay sa may likod ng kusina si Tia Belen, may narinig siyang pabulong na usapan sa maliit na pantry area. Nandoon si Dr. Rodel, hindi dapat naroon ang oras na yon, at isang lalaking pamilyarang boses, si Crispin. Siguraduhin mo lang, sabi ni Crispin, mababa. Huwag mong pababayaang na magising ng tuluyan. Ginagawa ko ang kaya ko, sagot ni Dr. Rodel, alanganin. Pero kailangan din nating maging maingat kapag sumobra, halata. Hindi kita binabayaran para maging mahina, sagot ni Crispin, malamig. Sedation, control, tapos yung pirma. Yun lang, kapag nauha natin yun, tapos na ang problema. Napalunok si Tia Belen, parang may kumalabog sa dibdib niya. Sedation, pirma. Umatras siya ng dahan-dahan, naminginig ang kamay. Hindi siya sumugod, hindi siya nagsigaw, dahil alam niyang sa mundong mayaman, ang katotohanan madaling tabunan ng pera at ang mga katulong madaling patahimikin. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya, may mas malalim pang nangyayari sa kwarto ni Mariel at kung hindi kikilo si Alfonso, baka hindi lang negosyo ang mawawala sa kanila, baka pati si Mariel mismo. Sa gabing iyon, hindi na makatulog si Tia Belen kahit matagal na siyang nasanay sa problema ng mga mayayaman, mga sikretong nilulunok ng kurtina, mga sigawang sinasalo ng pader. Iba ang bigat ng narinig niya sa pantry. Sedation, control, pirma. Paulit-ulit yon sa ulo niya, parang orasan na hindi tumitigil. Sa kwarto niya sa may dulo ng bahay, nakahiga siya pero nakadilat. Kapag ipipikit niya ang mata, si Mariel ang nakikita niya. Maputla, nakahiga, tahimik, habang may mga taong nagdedesisyon kung kailan siya gigising at kung kailan siya magiging tahimik ulit. Kinabukasan, maaga pa lang inabangan niya si Isabel sa kusina habang nagtitimpla ito ng kape. Tahimik si Isabel pero halata sa bagang na nagigigil siya sa mga hindi masabi. Iha, mahinang tawag ni Tia Belen. May sasabihin ako sa'yo, pero huwag kang magpapahalata. Napatingin si Isabel, alerto agad. Tia, ano yun? Lumapit si Tia Belen, halos pabulong. Narinig ko kagabi, si Dr. Rodel at si Crispin, nagsasalita sila tungkol sa sedation at pirma. Namutla si Isabel. Ha? Pirma? Saan? Hindi ko alam, Iha, pero malinaw na may pinaplano sila at ang sabi ni Crispin, huwag pababayaang magising ng tuluyan si Ma'am. Parang may kumapit sa lalamunan ni Isabel. Sa isang iglap, lahat ng hinala niya tungkol sa mga yabag sa hallway, tungkol kay Juvie, tungkol sa biglang pagdalaw ni Dr. Rodel sa bahay, nagdugtong-dugtong.
Kailangan sabihin kay Papa, sabi ni Isabel, mabilis. Pero umiling si Tia Belen. Kung sasabihin mo agad, baka maunahan tayo. Baka patahimikin nila si Ma'am lalo. Kailangan may ebidensya. Naglakad si Isabel pabalik-balik sa kusina. E di ano gagawin natin? Tayong dalawa, mahina si Tia Belen. Wala tayong kapangyarihan, pero ang tatay mo, kung mabubuksan ng mata niya, may magagawa siya. At parang hinintay lang ng isang dahilan para tuluyan ng gumuha ang loob niya. Sa gabing iyon, pagkatapos niyang ihatid si Tomas sa kwarto at makita si Isabel na tahimik lang sa hagdanan, nilapitan siya ni Tia Belen sa sala. "Sir, may narinig po ako kagabi, tungkol po kay Ma'am." Napalingon si Alfonso, pagod ang mata. "Ano yun, Tia?" Hininga si Tia Belen ng malalim. "Si Dr. Rodel po at si Mr. Crispin, nag-uusap sila. Ang sabi po, sedation, control at pirma. At ang sabi po ni Mr. Crispin, huwag daw pababayaang magising ng tuluyan si Ma'am." Parang may kumapit sa lalamunan ni Alfonso. Sa isang iglap, lahat ng hinala niya tungkol sa mga yabag sa hallway, tungkol kay Juvie, tungkol sa biglang pagdalaw ni Dr. Rodel sa bahay, nagdugtong-dugtong. "Kailangan sabihin kay Papa," sabi ni Isabel, mabilis. Pero umiling si Tia Belen. "Kung sasabihin mo agad, baka maunahan tayo. Baka patahimikin nila si Ma'am lalo. Kailangan may ebidensya." Naglakad si Isabel pabalik-balik sa kusina. "E di, ano gagawin natin?" Tayong dalawa, mahina si Tia Belen. "Wala tayong kapangyarihan, pero ang tatay mo, kung mabubuksan ng mata niya, may magagawa siya." Napapikit si Alfonso, sumandal sa sopa. Sa isip niya, nag-flash ang mga sandaling pinilit siya ni Crispin pumirma sa kung ano-anong documents. Nag-flash ang boses ni Crispina, paano hospital bills? Nag-flash ang mukha ni Mariel sa kama, tahimik, walang laban. "Hindi ko maintindihan," bulong ni Alfonso halos sa sarili. "Bakit gagawin ni Crispin yun? Kaibigan ko yun." "Kaibigan?" Mapait na sagot ni Isabel. "Kaibigan ba ang gagamitin ng koma ni Mama para sa pera?" Tumahimik si Alfonso. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang ipagtanggol si Crispin. Kinabukasan, may tumalaw na parang walang nangyayari. Si Crispin mismo. Pumunta siya sa bahay, dala ang 2 box ng pastries at isang ngiti na pang TV commercial. "Bro!" sigaw ni Crispin sa sala. "I heard you've been stressed, kaya dumaan ako. Baka kailangan mo ng kausap." Tinanggap ni Alfonso ang pagdating ng may tilit na katahimikan. "Oo, stress." "Siyempre," sagot ni Crispin, umupo na parang bahay niya rin. "Hindi biro mag-alaga ng comatose na asawa. Buti nga naka-home care ka na, mas safe." Nang marinig ni Alfonso ang salitang safe, parang may tumusok sa kanya. "Safe," ulit ni Alfonso, mabagal. "Oo nga, Crispin, safe." Ngumiti si Crispin, hindi napansin ang pagbabago. "By the way, tungkol sa warehouse financing, wag mo kang negosyo," putol ni Alfonso malamig. "Crispin, may itatanong ako. Bakit ka pumupunta dito nang hindi ko alam?" Napatigil si Crispin. 1 segundo lang, pero sapat para mapansin ni Isabel na nakasilip sa may hagdan. "Ano? Pumupunta?" Tangang-tanga kunwari si Crispin. "Bro, hindi ako pumupunta dito. Busy ako." "Sigurado?" tanong ni Alfonso. "Of course," sagot ni Crispin mabilis. "Why would I?" Tumayo si Alfonso, ngumiti rin, pero hindi ngiti ng kaibigan, ngiti ng taong nagsisimula ng magplano. "Okay," sabi niya. "Kung ganon, salamat sa pastries." Pag-alis ni Crispin, halos mabiyak ang katahimikan sa sala. Lumapit si Alfonso kay Isabel at Tia Belen. "Kailangan natin ng ebidensya," sabi niya mabigat. "Hindi sapat ang sabi-sabi. Kapag mali tayo, ako ang masisira. Pero kung tama tayo, buhay ni Mariel ang nakataya." At doon niya naalala ang isang taong matagal nang nasa gilid ng negosyo niya. Hindi sikat, hindi madaldal, pero kilala sa pagiging tahimik at tapat. Si Bong Salcedo, ang security chief ng isa nilang warehouse. Tinawagan ni Alfonso si Bong ng gabi ring iyon. "Bong, kailangan kita. Personal." Walang tanong si Bong, diretso ang sagot. "Opo sir, anong oras?" Kinabukasan, dumating si Bong sa bahay. Naka-plain shirt, walang yabang. Tinignan niya ang paligid, ang mga kamera sa labas, ang mga pintuan. "Sir, anong klaseng bantay ang kailangan?" tanong ni Bong.
Sa kwarto ng asawa ko, sagot ni Alfonso, pabulong. May hinala akong may pumapasok doon. Ayokong malaman ng kahit sino, kahit si Nurse Nelia, kahit ang mga bata. Dapat legal at maingat. Tumanggo si Bong. May paraan po, pero sir, sensitive po yan. Privacy. Napapikit si Alfonso, mabigat. Alam ko, hindi ko to gagawin kung hindi ko kailangang protektahan siya. Hindi ko kayang hayaan ulit na mawalan siya. Sa gabing iyon, palihim nilang inilagay ang maliit na CCTV, hindi sa mismong kama, kundi sa anggulo na makikita ang pinto, ang bedside table, at ang bahaging sapat para makita kung sino ang pumapasok at ano ang ginagawa. Pinili ni Bong ang kamera na parang smoke detector ang itsura. Maliit, discreet. Sir, ito po. May recording sa hidden drive, kayo lang ang may access. Tumanggo si Bong, nanginginig pa rin sa guilt. Walang ibang makakaalam. Sa unang araw ng footage, normal lahat. Si Nurse Nelia, nag-check ng vitals. Si Juvie, naglilinis at nag-aayos ng linen. Si Dr. Rodel, dumaang sandali, nag-note sa chart. Pero sa pangalawang araw, napansin ni Alfonso ang maliit na pattern. Tuwing 2 a.m. hanggang 3 a.m., may bahagi ng footage na mas tahimik, mas mabagal ang galaw ng mga tao. At tuwing bandang 2:15, may sandaling nag-iiba ang posisyon ng kortina, parang may dumaan. Papa, sabi ni Isabel habang nanonood sila sa maliit na laptop sa study room. Sabi ko sa'yo. Shh, sabi ni Alfonso, halos hindi humihinga. Hintayin natin. Ikatlong gabi, kumapit ang kaba sa dibdib ni Alfonso na parang bakal. Halos hindi siya kumain. Pinatulog niya si Tomas ng maaga. Si Isabel, nagkunwaring matutulog pero nandun sa study room, kasama si Alfonso at si Bong na nakaabang sa labas bilang backup. Sa oras na 2:10 a.m., nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Alfonso. Sa footage, tahimik ang kwarto. Si Mariel, nakahiga, nakapikit. Umilaw ang maliit na monitor sa tabi. 2:17 a.m., bumukas ang pinto. Pumasok ang isang aninong hindi naka-uniform, nakakap, naka-jacket na parang ayaw makilala. Pero kahit takpan pa ang muka, may mga bagay na hindi natatago. Tindig, lapad ng balikat, paraan ng paglakad na parang may-ari ng lugar. Napatayo si Alfonso sa upuan. Hindi, hindi. Sir, bulong ni Bong, handang kumilos. Sa footage, lumapit ang lalaki sa kama ni Mariel. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Mariel, tila sinusukat ang reaksyon. Sinilip niya ang chart folder, parang kabisado na kung saan nakalagay. At sa mismong sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Bahagyang dumilat si Mariel. Hindi malaki, hindi yung gising na gising, pero sapat para makita ni Alfonso ang munting buhay sa mata ng asawa niya. Parang apoy na nakakulong sa ilalim ng tubig. Nanginginig ang daliri ni Mariel. Dahan-dahan niyang inabot ang maliit na whiteboard sa bedside table, yung ginagamit nila minsan para magsulat ng pain scale o schedule. Halos hindi gumagalaw ang braso niya, pero pinilit niya. Sa sobrang panlalambot, halos gumapang ang marker sa board. At doon, sa nanginginig na sulat kamay, lumitaw ang dalawang salitang nagpatigil sa hininga ni Alfonso. Hindi ako tulog. Napahawak si Alfonso sa bibig niya. Mariel! Sa footage, parang nagulat ang lalaki. Mabilis niyang tinakpan ang whiteboard, sinapo ang kamay ni Mariel at may inilabas siyang papel, isang dokumento. Pinwesto niya ito sa ibabaw ng bedside table. Inilapit ang ballpen sa daliri ni Mariel, parang pinipilit magpirma. Si Mariel, umiiyak. Makikita sa gilid ng mata ang luha na dahan-dahang gumugulong kahit walang tunog ang bibig. At bigla, tumitig si Mariel sa kamera. Diretso, parang alam niya. Parang nakikiusap sa isang taong hindi niya nakikita pero nararamdaman niya. Gumalaw ang labi niya, paulit-ulit, mahina, halos walang tunog, pero malinaw sa paningin. Tulungan. Doon na tumayo si Bong, handa nang lumabas. Pero si Alfonso parang natigil sa sariling kasalanan. Kasalanang hinayaan niyang umabot sa ganito.
Nakatingin siya sa screen, nanginginig, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang milyonaryong sanay magutos ay naging walang laban. Dahil ang kinakaharap niya ngayon ay hindi lang pagtataksil sa negosyo, kundi paglapastangan sa katahimikan ng taong minahal niya at ngayon ay nakakulong sa sariling katawan. "Nandito na ako, sir," bulong ni Bong Salcedo. Nakatayo na sa may pinto ng study room, handang lumabas at sumugod sa kwarto ni Mariel. Pero si Alfonso, nakatitig pa rin sa laptop, parang naipit ang buong katawan sa upuan. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya, hindi lang dahil kay Crispin, kundi dahil sa titig ni Mariel sa kamera. Parang tumagos sa kanya ang mga mata ng asawa niya at binalikan lahat ng gabing iniwan niya ito sa katahimikan. "Sir, lalabas na po ako." Uulit sana si Bong. Biglang humawak si Alfonso sa braso nito, mahigpit, nanginginig. "Huwag," sabi niya. "Paos." "Hindi pa." Napalingon si Isabel. Luha na ang bumabagsak sa pingis. "Papa, bakit hindi? Nandun siya." Kapag lumabas tayo na yon, sinit ni Alfonso, pilit kumalma. Maglalaho ang ebidensya. Magiging mas maingat sila. At si mama mo, mas lalo nilang pipigilan. Kailangan natin ng paraan na hindi tayo mauunahan. Sa screen, nakita pa nila kung paanong mabilis na tinakpan ni Crispin ang whiteboard at pagkatapos ay ipinosisyon niya ang papel at pen sa kamay ni Mariel na halos hindi makagalaw. Hindi na nagtagal si Crispin. Lumabas ito na parang walang nangyari. Parang may ginawa lang na normal na routine. Parang pinuputol ang hininga ni Alfonso sa bawat segundo. Nang tuluyan nang mawala si Crispin sa frame, doon palang humina si Alfonso ng malalim. Pero imbes na ginhawa, puro sakit ang lumabas. "Mariel, gising ka pala," bulong niya, halos hindi marinig. "Naririnig mo pala." Si Isabel lumapit, nanginginig ang kamay. "Papa, nakita mo? Hindi to imagination, hindi to basta duda." Tumango si Alfonso, mabigat. "Oo, at ngayon kasalanan ko kung bakit umabot sa ganito." Tumahimik si Bong. "Sir, ano po ang utos?" Umangat ang tingin ni Alfonso. Ngayon mas matalas na. Hindi na ang tingin ng CEO, kundi ng asawang desperado na bawiin ang pagkakulang niya. "Kopyahin mo lahat ng footage, ilagay sa 2 backup, isa sa'yo, isa sa'kin. At simula ngayon, hindi na tayo gagalaw ng basta-basta. Kailangan natin ng abogado." Kinabukasan, nagkunwari si Alfonso na may business trip sa Maynila. Pinakita niya sa bahay ang packed bag, nagbilin kay Nurse Nelia na magpahinga rin kayo at nagkunwari ring normal ang araw. Pero imbes na pumunta sa opisina, dumiretso siya sa isang maliit na condo unit na dati pa niyang pag-aari. Hindi para sa kabit o luho, kundi noong panahon na nagsisimula pa lang at kailangan ng matutuluyan malapit sa mga meeting. Sa unang pagkakataon, ang kondo na iyon ang naging taguan niya para magplano. Pagpasok niya, sinalubong siya ng receptionist na si Mila Arguelles. May edad, mahina ang boses. "Sir Alfonso, matagal na po kayong di nagstay dito." "May kailangan lang akong ayusin," sagot ni Alfonso, pilit ngumiti. "Huwag mo munang ipaalam kahit kanino." Tumango si Mila, parang nakaamoy ng problema. "Opo, sir." Sa loob ng unit, umupo si Alfonso sa mesa at tinawagan ng isang abogado na matagal na niyang naririnig sa mga mayayamang kaibigan, pero hindi niya pa kinukuha kasi hindi ito yung tipong yes sir palagi. Ito yung tipong magtatanong, maghihigpit at ipapamukha sa iyo ang consequences. Attorney Elwin Paredes, sagot sa kabilang linya, kalmado at diretso. "Attorney Elwin," sabi ni Alfonso, "Alfonso de los Reyes ako. Kailangan ko ng tulong. Sensitive." "Anong klaseng sensitive?" tanong ni Attorney Elwin. Walang paligoy. "May ebidensya ako na may pumipilit sa comatose kong asawa na pumirma sa dokumento," diretsyong sagot ni Alfonso, "at posibleng may medical manipulation." May ilang segundong katahimikan. "Yan ang klase ng sensitive na pwedeng ikasira ng maraming tao," sagot ng abogado. "At pwede ring ikaligtas ng asawa mo. Nasaan ka ngayon?" "Nasa kondo ako sa Ortigas," sagot ni Alfonso.
Okay, sabi ni Attorney Elwin. Huwag mong ipaalam sa kahit sino. Huwag kang magsasampa agad. Kailangan natin ng chain of custody ng ebidensya at kailangan natin ng independent medical opinion. May kilala akong investigator. Makalipas ang 2 oras, dumating sa kondo si Santi Magsino, private investigator. Hindi mukhang action star, kundi mukhang ordinaryong lalaki na pwedeng cashier o sales agent. Pero ang mata niya, sanay magbasa ng tao. Sir Alfonso, sabi ni Santi, sinabi ni Attorney Elwin tungkol ito sa asawa ninyo. Tumango si Alfonso, saka ipinakita ang footage, ang pagpasok ni Crispin, ang whiteboard, ang pilit na pagpirma. Tahimik si Santi habang nanonood. Pagkatapos, tumingin siya kay Alfonso na parang sigurado. 2 yan, sabi ni Santi. Una, coercion, pamimilit. Pangalawa, kung may sedation manipulation, hindi na yan simpleng negosyo, may kriminal na elemento. Napaupo si Alfonso, napasandal. Ano kailangan? Una, sagot ni Attorney Elwin, kailangan nating siguraduhing legal ang pagkakakuha at pagkakatago ng footage. Pangalawa, kailangan natin ng medical records at kailangan natin ng independent specialist na titingin. Pangatlo, kailangan natin ng pattern. Hindi sapat ang isang gabi lang, kahit malakas na yan. Nang marinig ni Alfonso ang salitang pattern, biglang sumikip ang dibdib niya. Ibig sabihin, kailangan pa nilang tiisin? Ibig sabihin, kailangan niyang magpanggapa sa harap ni Crispin at Dr. Rodel? Gusto ko nang sugurin sila. Gusto ko nang... Huwag, putol ni Santi. Kapag nag-react kayo agad, mawawala sila. Masisira ang kaso. At ang pinakadelikado, sir, yung asawa ninyo pwedeng patahimikin ng tuluyan kung mapansin nilang nahuhuli sila. Parang sinaksak si Alfonso sa salitang patahimikin. Naaalala niya ang luha sa mata ni Mariel sa footage. Naaalala niyang tulungan. Sige, sabi ni Alfonso, nanginginig pero tumitibay. Gawin natin ng tama. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Santi parang multo. Tahimik pero mabilis. Pinakuha kay Alfonso ang mga kopya ng medical prescriptions at schedule ng sedation. Pinacheck niya ang billing at orders. Pinahanap niya ang timeline ng pagdalaw ni Dr. Rodel sa bahay at kung may mga oras na wala naman sa official schedule. Samantala, si Alfonso ay bumabalik pa rin sa bahay tuwing umaga at gabi para hindi mahalata. Kumakain siya sa mesa, pinapakinggan si Thomas sa kwento ng school at nagkunwari ring normal. Pero sa loob niya, para siyang sinusunog. Isang gabi, dumating si Crispin sa bahay gaya ng dati, parang walang bahid. Bro, sabi ni Crispin nakangiti. Miss ka na ng board. Dapat bumalik ka na sa meetings. Tiningnan ni Alfonso si Crispin. Pilit pinakalma ang kamay. Oo, sagot niya. Babalik ako. Good, sabi ni Crispin. Kasi may papers ulit, importante to. Send mo sa email, sagot ni Alfonso. Busy ako sa bahay. Napangiti si Crispin, pero may bahagyang kislap sa mata. Alfonso, ikaw ha, ingat sa stress. Baka mapabayaan mo sarili mo. Mas ingat ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, sagot ni Alfonso, mababang boses. Sandaling tumigil si Crispin. What do you mean? Walang emosyon si Alfonso. Wala, pagod lang. Pag-alis ni Crispin, nag-lock si Alfonso sa kwarto ni Mariel. Naandon si Nurse Nelia, nag-aayos ng meds. Nurse, maingat na sabi ni Alfonso. Gusto ko ng second opinion. Napalingon si Nurse Nelia, halatang nagulat. Sir, si Dr. Rodel po kasi ang attending. Gusto ko pa rin, ulit ni Alfonso. At gusto ko, ikaw ang tumulong sa pagkuha ng complete records. Huminga ng malalim si Nurse Nelia. Parang matagal na may itinatago. Sir, sa totoo lang, matagal na rin po akong may napapansin. Hindi ko lang po masabi. Natatakot po ako. Umigting ang dibdib ni Alfonso. Anong napapansin mo? Yung sedation orders po, sabi ni Nurse Nelia, mababa. Minsan po, mas mataas kaysa sa typical range para sa kondisyon ni ma'am. At kapag tinatanong ko po, sinasabihan lang po ako na protocol. Pinikit ni Alfonso ang mata. Pinigilan ang panginigig ng boses. Salamat, nurse. Kailaman ko ang tapang mo. Doon pumasok sa eksena ang independent specialist
na kinuha ni Attorney Elwin, si Dr. Celine Barameda, neuro-rehab specialist na kilala sa pagiging mahigpit. Hindi siya pumayag na home visit lang. Gusto niya dalhin si Mariel sa facility para ma-assess ng maayos. Sa unang konsultasyon, tumayo si Dr. Celine sa tabi ng kama ni Mariel. Sinilip ang pupils, pinakinggan ang chart, saka tumingin kay Alfonso. Mr. De Los Reyes, sabi ni Dr. Celine, posible na hindi full coma ang asawa ninyo sa lahat ng oras. Napatayo si Alfonso. Anong ibig mong sabihin? May mga pasyente, paliwanag ni Dr. Celine, na may awareness pero hirap gumalaw. Tinatawag minsan na locked-in awareness o severe motor impairment. Hindi ko sasabihin na yun agad, pero based sa history at sa ilang subtle signs, kailangan nating i-rule out. At kung mataas ang sedation, mas lalo siyang mababaon. Napalunok si Alfonso. So, naririnig niya kami? Posible, sagot ni Dr. Celine, diretso. Kaya dapat maingat kayo sa sinasabi sa paligid niya. Parang binagsakan si Alfonso ng bato. Naalala niya ang mga gabing may away sa labas ng kwarto. Naalala niya ang mga salitang, hindi na magigising, sayang, insurance, mana. Naalala niya ang sariling galit noon. Lumapit siya sa kama ni Mariel. Hinawakan ang kamay nito. Mariel, kung naririnig mo ako, patawad. Nang gabing iyon, sa bahay, naganap ang unang totoong pag-uusap nila ni Isabel bilang mag-ama. Hindi CEO at anak, kundi taong sugatan. Nakita mo na, sabi ni Isabel, nakapulupot ng tuhod sa sofa. Hindi mo na pwedeng sabihin na paranoid ako. Hindi umangal si Alfonso. Umupo siya sa tapat ng anak. Tama ka, sagot niya. At kung may isang bagay akong babawiin, yun ang pagiging bulag ko. Late na, sagot ni Isabel, nangingilid ang luha. Kung nawala si Mama, hindi ko hahayaang mawala siya. Hindi na. Sa kabilang kwarto, si Tomas, bitbit ang isang lumang storybook, tumayo sa may pinto. Papa, pwede po ba akong pumasok kay Mama? Tumanggo si Alfonso, at sabay silang pumasok. Umupo si Tomas sa tabi ng kama at nagsimulang magbasa. Mahina, nanginginig, pero tuloy-tuloy. Once upon a time, bulhong ni Tomas. May nanay na hindi sumusuko. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Nurse Nelia ang munting bagay. Hindi milagro, hindi dramatic, pero sapat para magbigay ng pag-asa. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Mariel sa ilalim ng kumot, parang sumasabay sa boses ng anak. Napatigil si Nurse Nelia, napatingin kay Alfonso. Hindi sila nagsalita, pero parehong alam nila, may buhay doon, may tao doon. At habang unti-unting inaayos ni Santi ang mga detalye, habang pinapanday ni Ate Elwin ang legal na hakbang, habang nililipat ni Dr. Celine ang direksyon ng gamutan, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nila nahuhuli si Crispin at Dr. Rodel sa pinakamabigat na paraan. Pero ngayon, si Alfonso ay hindi na yung lalaking tumatakbo palayo sa gulo. Ngayon, siya mismo ang haharap, hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa asawa niyang matagal nang nakakulong sa katahimikan at sa mga anak niyang matagal nang naghihintay ng ama. Hindi na pareho ang paghinga ni Alfonso sa loob ng bahay. Dati, ang bahay ay pahingahan. Tumatakas siya loon mula sa mundo ng negosyo. Ngayon, ang bahay ay parang operasyon. Bawat galaw, kailangang planado. Bawat salita, kailangang sukat. Bawat taong pumapasok, kailangang bantayan. At sa gitna ng lahat, si Mariel, tahimik, nakahiga, pero hindi na wala. May buhay sa loob ng katahimikan niya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi na pwedeng magkamali si Alfonso. Sa umaga matapos ang unang assessment ni Dr. Celine Barameda, tinipon ni Alfonso ang maliit na grupo sa study room, si Isabel, si Bong Salcedo, si Nurse Nelia, at sa video call, si Ate Elwin Paredes at Santi Magsino. Sa labas ng pinto, hindi nila pinapasok si Juvie. Sa unang pagkakataon, may malinaw ng linya kung sino ang pinagkakatiwalaan at sino ang hindi. Hindi natin pwedeng basta isumbong, sabi ni Ate Elwin sa screen.
Kalmado pero matalim. Kailangan natin silang mahuli ng malinaw, si Crispin at si Dr. Rodel. Kailangan natin ng aktong pamimilit at falsification. At kung may attempt na mag-inject o magbago ng sedation na hindi authorized, mas lalakas ang kaso. Napatitig si Isabel sa screen. Pero ate, ibig sabihin po, hahayaan pa natin silang lumapit kay mama? Sumagot si Santi, mababa ang boses. Hindi hahayaan, kontrolado. May tao sa labas, may immediate response. Ang goal, mahuli sila bago pa sila makapanakit ng mas malala. Napahawak si Alfonso sa noo. Ayokong umabot sa punto na malagay ulit sa panganib si Mariel. Sir, singit ni Nurse Nelia, kung gagawin po natin, dapat mainat. May mga paraan po para mabantayan ng vitals at maagapan. Tumanggo si Bong. May nakaabang sir, basta sabihin ninyo kung kailan. Doon inilatag ni Ate Elwin ang plano. Magsiset sila ng controlled environment pero hindi halata. Maglalagay sila ng legal documentation ng security recording, hindi basta secret camera lang. At higit sa lahat, kailangan nila ng dahilan para bumalik si Crispin at si Dr. Rodel sa kwarto sa oras na gusto nila. Ano ang pain point ni Crispin? Tanong ni Ate Elwin. Pirma, sabi ni Alfonso, halos mapait. Gusto niya ng pirma sa asset transfer. Then we use that, sagot ng abogado. Magpapalabas tayo ng document na aakalaing urgent at kailangan ng signature, pero controlled, at may nakaabang na pulis. Hindi na nagtanong si Alfonso kung paano, kasi sa totoo lang, gusto niyang tapusin na. Gusto niyang makitang bumagsak ang mga taong sumira sa kahinaan nila. Kinabukasan sa opisina, nagkunwari si Alfonso na balik normal na siya. Inakyat niya ang boardroom, humarap sa ilang managers, at sa harap ni Crispin, nagpanggap na masunurin ulit. Crispin, sabi ni Alfonso habang nagkakape, send mo yung papers na sinasabi mo, pero gusto ko, sa bahay na lang pirmahan. Hindi ko maiiwan si Mariel ng matagal. Nakangiti si Crispin, parang nanalo. Bro, good decision. Alam mo, family first, but business must survive. Family first. Parang gusto ni Alfonso sumuka sa kaplastikan, pero nangiti siya. Oo, family first. Sa araw na napagkasunduan, nagset na ang mga tao sa paligid. Si Bong may 2 trusted guard sa labas ng gate na kunwaring ordinaryong security. Si Santi, nasa isang sasakyan sa kanto, nakabantay sa pagdating ng mga bisita. Si Attorney Elwin, nasa malapit na kafe kasama ang 2 pulis na kaibigan niya sa anti-fraud unit, handang rumesponde kapag may malinaw na signal. Sa loob ng bahay, si Nurse Nelia at Dr. Celine ang nagbabantay sa vitals ni Mariel. Si Isabel naman, nasa study room kasama si Alfonso, pinapanood ang live feed na nakasync sa recording. Bago dumating si Crispin, lumapit si Alfonso sa kama ni Mariel. Hinawakan niya ang kamay nito, dahan-dahan, parang natatakot masaktan siya. Mariel, bulong niya, kung naririnig mo ako, gagawin ko to para matapos na, para maging ligtas ka. Hindi gumalaw si Mariel ng malaki, pero sa mata ni Dr. Celine, may bahagyang pagbabago sa blinking pattern. Subtle pero parang pagtugon. Okay, sabi ni Dr. Celine kay Alfonso, mahina. Ready kami. Pagdating ni Crispin, dala niya ang folder na parang may dalang hatol. Kasunod niya, gaya ng inaasahan, si Dr. Rodel Manabat. Hindi na sila nagkunwari na random lang ang pagdalaw. Halata na, may mission sila. Bro, bati ni Crispin, parang kuya sa telenovela. Bilis lang to, para matapos na. Tumanggo si Alfonso. Sige, pero sa taas, dito sa kwarto ni Mariel. Nagkaroon ng maliit na pag-alinlangan sa mata ni Dr. Rodel, pero mabilis niyang tinago. Sir Alfonso, kailangan pong tahimik sa paligid ng pasyente. Oo ma, sagot ni Alfonso. Kunwari, seryoso. Kaya nga, mabilis lang, para hindi siya maistorbo. Pag-akyat nila, nasa pinto si Nurse Nelia. Nagkunwaring normal. Sir Alfonso, sabi niya, kaka-check ko lang po ng vitals. Stable po. Good, sagot ni Alfonso. Pumasok si Crispin sa kwarto, parang walang respeto sa sagradong katahimikan. Lumapit siya sa bedside table, inilapag ang folder. Si Dr. Rodel sumunod, hawak ang maliit na pouch na hindi dapat dala sa ganitong oras. Sa study room, nakita ni Isabel ang pouch at napapikit sa galit. Papa, injection kit yan!
Namutla si Alfonso pero pinigilan ang sarili. Huwag muna. Sa live feed, nagbukas si Crispin ng folder at inilabas ang papel. Bro, ito yung asset transfer para sa... Hindi si bro ang pipirma, biglang sabi ni Dr. Rodel. Maingat. Kailangan natin yung pasyente. Nang marinig ni Alfonso ang salitang kailangan, parang may pumutok sa loob niya. Pero pinigyan niya ulit. Dr. Rodel, sabi ni Crispin, mababa. Alam mo na, quick lang, para hindi magising. At doon, tulad ng unang footage, simplito din ang kamay ni Mariel. Si Crispin ang nagposisyon ng pen sa pagitan ng mga daliri nito. Si Dr. Rodel naman, inilabas ang syringe, handang i-inject sa AV line o sa port. Sa kama, si Mariel, tahimik. Pero biglang tumaas ang tibok ng monitor. Ang dibdib ni Alfonso sumabay. Now, bulong ni Santi sa earpiece ni Bong na nasa labas dahil naka-wireless comm sila sa araw na iyon. Sa study room, tumayo si Alfonso, nanginginig. Now, sabi niya, mababang boses, parang utos sa sarili. Bago pa maitulak ni Crispin ang pen sa kamay ni Mariel, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Bong kasama ang 2 pulis at si Attorney Elwin na mabilis umakyat sa stairs nang marinig ang signal. Walang gagalaw, sigaw ng pulis. Napatigil si Crispin na nanglaki ang mata. Si Dr. Rodel natigilan habang hawak ang syringe. Ano to? Sigaw ni Crispin, pilit bumawi sa tapang. Alfonso, anong kalokohan to? Lumabas si Alfonso mula sa gilid, hindi na nagtatago. Ang mukha niya, maputla pero matigas. Hindi kalokohan, sagot ni Alfonso. Kalokohan yung ginagawa mo sa asawa ko. Tinuro ni Attorney Elwin ang syringe. Doktor, bakit may dalang injection sa kwarto ng pasyente nang walang documentation and without proper order? Nurse protocol. Emergency. Emergency? Malamig na tanong ni Dr. Celine. Biglang lumabas sa kabilang pinto, hawak ang chart. Emergency na kayo mismo ang gumagawa? At bakit ang dosage schedule niya ay hindi tugma sa standard? May pattern ng oversedation. Nang marinig ni Dr. Rodel ang pangalan ni Dr. Celine, parang nawalan ng hangin siya. Alam niyang hindi ito basta-basta doktor. Si Crispin, mabilis mag-isip, tinangka pa ring lumapit sa kama. Bro, listen. Huwag kang lalapit, sigaw ni Isabel. Pumasok din sa kwarto, hindi na napigilan. Wala kang karapatan. Sa gitna ng gulo, biglang nag-alarm ang monitor. Nag-spike ang vitals ni Mariel dahil sa stress, dahil sa paggalaw sa paligid, dahil sa takot na nararamdaman niya kahit hindi siya makapagsalita. Si Nurse Nelia agad sumugod sa bedside, sinundan ni Dr. Celine. Stabilize, utos ni Dr. Celine. Lower stimuli, keep the room calm. Nelia, oxygen, sabi ni Dr. Celine, mabiyes. Okay, Doc, sagot ni Nurse Nelia, nanginginig pero kumikilos. Parang nabaliw si Alfonso sa takot. Lumapit siya pero hinarang siya ni Dr. Celine. Sir, isang hakbang pa at lalo siyang maaalarma. Huminga kayo, kalma. Napatigil si Alfonso. Luha na ang tumutulo. Mariel, please. Sa kabilang side, si Attorney Elwin at ang pulis ay kinukumpiska ang folder at syringe. Mr. Crispin Lasso, sabi ng pulis, sumama ka. May probable cause tayo para sa fraud at coercion. At ang doktor, under investigation for malpractice at illegal administration. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Crispin nagwawala. Alfonso, bro, kaibigan mo ko. Tumingin si Alfonso sa kanya, mabigat ang mata. Kaibigan ang tawag mo? Kaibigan ba yung ginawang papel ang kamay ng asawa ko? Sumigaw si Crispin ulit, pero hinawakan na siya ng pulis. Si Dr. Rodel halos mahimatay sa takot. Pinauupo muna sa gilid habang kinakausap ng isa pang officer. Pagkalipas ng ilang minuto, na-stabilize si Mariel. Bumaba ang alarm. Bumalik ang steady na tunog ng monitor. Sa katahimikan, narinig ang mahinang paghikbi ni Tomas sa labas ng pinto. Hindi pala siya nakatulog. Narinig niya ang sigawan at umakyat, nanginginig. Papa, bulong ni Tomas, hawak ang shirt ni Alfonso. Si Mama! Lumuhod si Alfonso sa harap ng anak. Stable siya, sagot niya, nanginginig. Ligtas na siya, ligtas na. Sa mga sumunod na araw, bumaliktad ang mundo ni Alfonso. Ang pangalan ni Crispin Lasso lumabas sa legal complaints, fraud, coercion, conspiracy. Ang pangalan ni Dr. Rodel lumabas sa medical board, malpractice, unethical sedation practices, at questionable orders.
Ang mga papeles na pinipilit nilang ipapirma na patunayang may mga clause para mailipat ang ilang assets at kontrol, hindi lang pera, kundi kapangyarihan sa kumpanya. Dahil sa payo ni Attorney Elwin, hindi nila ito gilawang pampasikat, pero hindi rin nila ito tinago. Sa tulong ng mamamahayag na si Pia Laksamana, inilabas ang kwento bilang babala. Paano pwedeng abusuhin ang pasyente sa home care kung ang pamilya ay bulag at ang sistema ay natatakot sa may pera? Habang pumapalo ang balita, may mga taong biglang nagbago ng tono. Si Carla Season tumawag, umiiyak. "Kuya Alfonso, pasensya na, hindi ko alam." Si Tita Tess Dizon biglang nagsabing, "Buti na lang at may Diyos." Hindi na pinatulan ni Alfonso dahil ngayon mas mahalaga ang nasa harap niya. Pagkatapos ng ilang linggo sa mas maayos na rehab plan ni Dr. Celine at sa tulong ng therapist na si Keisha Lontok, unti-unting nagkakaroon ng pagbabago si Mariel. Hindi dramatic, hindi milagro, pero totoo. Mas regular ang blinking, mas consistent ang response na boses ni Tomas, at may mga araw na gumagalaw ang daliri niya kapag may familiar na salita. Isang hapon, tahimik ang kwarto. Si Alfonso hawak ang kamay ni Mariel. Si Isabel nakaupo sa gilid, hawak ang rosaryo ni Tia Belen na iniwan sa bedside. Si Tomas nagbabasa ulit ng storybook. "Ma, kung naririnig mo ko, blink ka po." Tumigil si Tomas sa pagbabasa. Isa, dalawa, at doon bahagyang kumurap si Mariel. Hindi reflex, kundi parang sinadya. Napahigpit ang hawak ni Alfonso sa kamay niya. "Mariel," bulong ni Alfonso, nanginginig. "Naririnig mo kami?" May ilang segundo na parang walang nangyari. Tapos sa pinakamahinang paraan, parang gumalaw ang labi ni Mariel. Walang boses pero may forma ng salita. Huminga si Dr. Celine na nasa pinto, nakamasid. "Keep it gentle," sabi niya, mahina. "Huwag niyong pipilitin." Lumapit si Alfonso, pinigilan ng luha. "Patawad," bulong niya kay Mariel. "Patawad sa lahat, hindi kita iiwan ulit." Makaraan ng ilang buwan, sa isang umagang may liwanag na pumapasok sa bintana, nakaupo si Mariel sa wheelchair sa laha. Hindi pa siya nakakalakad ng isa, pero may buhay na sa mukha niya. Mas mapulang pingsi, mas malinaw ang mata. Si Keisha, ang therapist, nakatayo sa tabi. Pinalalakas ang grip niya sa maliit na foam ball. Si Alfonso, nakaupo sa tapat, parang unang beses ulit humarap sa asawang minahal niya. Sa mahinang ngunit malinaw na boses, parang bagong galing sa malayong biyahe, nakapagsalita si Mariel ng ilang salita. "Buhay, pa, ako," sabi niya. Putol-putol, pero totoo. Napatakip si Alfonso sa bibig niya. Umiyak siya, hindi na nagkunwari. At saka, dumagdag si Mariel, mas mabagal, mas masakit. "Matagal mo akong iniwan." Hindi iyon sigaw, hindi iyon away, pero mas masakit pa sa anumang sermon. Dahil totoo. Lumuhod si Alfonso sa harap niya, hinawakan ng paa ng wheelchair na parang takot siyang mawala ulit ang sandaling iyon. "Alam ko," sabi niya, umiyak, "at habang buhay ko yang babayaran. Pero ngayon, nandito na ako. Hindi para sa negosyo, hindi para sa imahe, para sa iyo, para sa mga anak natin." Sa sumunod na taon, hindi lang kumpanya ang ninayos ni Alfonso. Gumawa siya ng pagbabago na hindi kayang bilhin ng pera. Binawasan niya ang oras sa boardroom at dinagdagan ng oras sa bahay. Inilipat niya ang ilang operasyon sa mas pinagkakatiwalaang managers. At higit sa lahat, nagtatag sila ni Mariel, kasama sina Nurse Nelia at Dr. Celine ng isang maliit na programa sa ilalim ng foundation na tinawag nilang Bantay Pasyente, para turuan ang mga pamilya paano protektahan ang mga mahal nila sa home care. Tamang documentation, tamang checks, tamang accountability. Hindi man agad nabura ang sugat, may direksyon na ngayon ang paghilom. At sa bawat gabing nagbabasa si Tomas kay Mariel, sa bawat umagang tahimik na nagkakape si Isabel habang nagbabantay sa sala, sa bawat pagkakataon na si Tia Belen ay nakangiti na ulit habang nagluluto, alam nilang hindi na babalik sa dati ang buhay.
Hindi dahil sa trahedya, kundi dahil natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi yung kayang pirmahan sa papel, kundi yung kayang ipaglaban kapag tahimik na humihingi ng tulong ang isang kaong mahal mo.